Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post The Best Ka Inday Sara. Isang survey nagtatanong, sino ang gusto mo mawala sa Pilipinas? Dolomite Beach, Heart, or Terry Ridon? So, kung gusto mong mawala si Terry Ridon, ipindot mo yung wow or kaya laugh emoji. So kung gusto mong mawala ang Dolomite Beach, punta ka naman doon sa Heart. Marami na akong nakikitang post na ganito tungkol sa Dolomite Beach and Ridon, at palaging nananalo ang Dolomite Beach, palaging talo itong si Terry Ridon. Ito lang ang iblinag kong ito. Tingnan natin ha. 6,300 ang people who reacted. Ang nag-heart, unahin ko yung heart, yung gustong mawala ang Dolomite Beach, 94 lang. All the rest napunta dito kay Terry Ridon. Gusto nilang mawala. Mawala sa buhay nila itong Terry Ridon na ito, na wala siyang bukang bibig kundi imbestigahan ang Dolomite Beach na pinagawa ng ating Tatay Digong. May nakikita akong mga post ngayon, kino-compare nila yung dami ng basura noon nung wala pa yung Dolomite Beach. Nakakarimarim, nakakahiyang tignan. May mga nakikita akong picture, 1950s, 1960s, yung Manila Bay noon, sunset. Ang ganda talaga. Napakaganda ang sunset ng Manila Bay. Yung malinis pa ang dalampasigan na 1950s, 1960s. Over the years, dahil sa kawalan ng disiplina ng mga kababayan natin, tapon ng basura. Kaya yun, naging eyesore na ang Manila Bay, including itong beach. Mabuti na lang meron tayong Tatay Digong na nakaisip ang mayan. Sino bang nauna? Ano bang nauna? Boracay o alos nagsabay siguro, nagkasunod. Boracay. Pinagmamalaki nating Boracay. Pinupuntan kailang dumating yung punto na mataas na yung bacteria level o coliform ba yun? Very decisive ang ginawa ni Tatay Digong. 6 months, close. Ayun ang mga decisive na aksyon. Sinara niya. Ayusin habang maaga pa. Habang maliit pang problema, ayusin natin ang Boracay. Inayos. Pasalamat tayo kay General Simato. Nakaka-proud na general yan Hindi siya, kung tutusin mo, hindi yan ang linya niya, yung environment. But marunong sa leadership, marunong sa management. Anong nangyari sa Boracay? Luminis, naayos, wala yung mga squatter whatsoever. Tuloy-tuloy na ang pag-angat ng Boracay ngayon. Nang dahil sa isang Tatay Digong at saka kapartner niya, DNR Secretary General Simato. So, yung nangyari sa Boracay, halos ganyan din ang ginawa sa Dolomite Beach. Ang daming nakikinabang. Ang wife ko nga, kaming mag-asawa, palagi kaming pumupunta ng Manila, hindi pa namin, nadadaanan lang namin sa highway, kaya hindi pa kami bumaba doon, nga talagang naglakad as in. Kaya ang aking wife sabi niya, pwede ba puntahan din natin ang Dolomite? Oo nga, hindi pa natin napupuntahan. Gusto namin mapuntahan ang Dolomite. At nakakatuwa na lang, makakita ko ng mga videos, makakita ko ng mga pictures ng mga netizens na tuwan-tuwa at nagkaroon tayo ng Dolomite. Ito naman si Terry Ridon, akala mo kung galing ba? Pinagmamayabang na
Harvard alumni daw siya. But ngayon, napahiya siya, binuking siya ni na Sasasut, ni na Kipicho na hindi naman pala siya totoong graduate ng kasi non-degree program ang kinuha niya sa Harvard. Magbayad ka lang. At ang binayad niya, birin mo $90,000 US. Wow! Galing naman. Pag-upo ni Tatay Digong natin, yan, si Ridon, National Youth Commission Chairman. Nabantayan ng ating Tatay Digong, palagi lang nagbibiyahe. Labas-labas ng bansa. Anong ginawa ni Tatay Digong? Sinibak. Yan, very decisive na presidente. Hindi katulad nito ngayon. Ang lamya. Ngayon, kikita mo, lintek lang ang walang gante. Siya naman ang chairman anong committee ang kanyang chairmanship. Ayun, iimbestigahan niya ng Dolomite Beach. Sige, Congressman Ridon, you can never put a good man down. Talo ka sa tambayan, no? Ang daming sorbeng ganito. Dolomite Beach versus Ridon. Halos 99% nagsasabi mas mabuting mawala sa amin, mag-disappear yung Ridon na yan kaysa itong Dolomite Beach. Marami ang nakikinabang sa Dolomite Beach, Honorable Ridon. Pakinggan mo, makinig ka. Sabi Maya, binabatikos na. Si Ridon, alam niya, binabatikos siya. Troll army daw yung mga nagbabatikos. Hindi troll army ito. Honorable Ridon, itong mga page na ito, mga DDS, yes. Tunay na mga tao, hindi trolls. Mga DDS kami, tunay kami. Binabatikos ka namin dahil walang katuturan ng iyong investigasyon at hindi kami takot na imbestigahan mo yan. Dahil ginawa ng tama yung rehabilitation ng Manila Bay, Supreme Court order yan. Writ of continuing mandamus. I think 2008 nagdesisyon ang Supreme Court dahil may nagreklamo ng mga citizens. So sabi ng Supreme Court, ayusin nyo ang Manila Bay para safe na tirahan ng mga tao. Yun. Tinutupad. Kaya yung Dolomite Beach rehabilitation na yan, pagpapatupad sa order ng Korte Suprema. Tapos iimbestigahan nyo, bring it on. Honorable Mr. Harvard graduate alumni Terry Ridon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo na mimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, na live to karon sa kapihan ni anak ni Pastor. Kay mag-abono siya, kay nagtulo na kabulan ang iyang kape. So nagtinabanga sila ante o yang bana sa pag-abono o guman sa abono mag-spray na pod. So maga-spray. So naman naman og abono. Yan na ba may nanoran niya kani-kani. So si Pastor o si Ante ay nagtinabanga sila sa pag abono o spray. Sa Ginoo sa nag-sponsor. Nagtulo na gid kabulan ang kape. So dako among pagpasalamat sa Ginoo nga nakatanom ang akong anak na si Enrico sa kape
So salamat yun sa Ginoo o kasalamat po sa nag-sponsor tanom ang akong bata. Nadako na yung katabang sa iya kay sa pagkakaroon ko na daw na siya ikasuporta sa iyang anak ang kaeskwela. Kay sa pagkakaroon pag-insakto niya nga trabaho kay gikan man dako gid yung katabang sa iya sa pagkakaroon. Salamat sa Ginoo og sa nag-sponsor. Sige, salamat po sa inyo ante, uncle.